Ayan, what is up mga kapitbahay, no? Welcome back. Ayan, eto mga kapitbahay, kakaiba yung vlog natin ngayon. Etong vlog na to, no, medyo hindi ako expert pagdating sa ganito, no? Pero eto, sasabihin ko lang about doon sa experience ko, no? At saka doon sa mga naranasan ko. Kasi etong mga tropa nating IT na graduating at saka yung mga baguhan ng IT, ang tinatanong po nila, ano nga ba daw yung mga madalas na question kapag ini-interview ka, kapag kunyari mag-a-apply ka as an IT, ano daw ang madalas na question pagdating sa mga ganun, no? Wala akong idea masyado, no? Pero alam ko kasi, based sa experience, no? Kunyari, mag-apply ka as tech support. Ito, mag-apply ka ng assistant network engineer or mag-apply ka ng network engineer. Ayan. Ito mga kapitbahay, hindi para sa akin, no, or based sa experience ko, no, hindi kasi pare-parehas yan eh. Nagdedepende kasi yan sa nature ng company or nagdedepende sa company kung ano ang mayroon sila. Yan, naintindihan nyo ba? Kung ano yung mayroon sa network nila. Madalas, yung mga interview question kapag kunyari mag-apply ka abroad, syempre, kunyari apply ka ng overseas, tapos agency ka, tapos i-deploy ka pa lang. Siguro, dyan darating sa term na yung interview dyan is marami. Yung possible na mangyari, i-interview nila sa'yo o itatanong nila sa'yo. Ang pinaka-hit ko kasi nung ini-interview ako, kahit may experience na ako, is yung mga sasabihin sa'yo kung ano yung meaning ng ganito. Parang ganun, di ba? May mga ganung interviewer eh. Pero, based doon sa experience ko, nagdidepende yun sa interviewer. At saka nagdidepende sa company. Yan, kung ano mayroon sila. Yan. Siguro, mas madaming question kapag mag-a-apply ka abroad, tapos agency ka, kasi syempre yung mga possible na IT related itatanong nila sa iyo eh, kasi parang 'di ba, alam nila kung ano yung sasabihin doon sa employer, kung ano yung skills mo, no? Pero kunyari mag-apply ka as an IT support, tech support or network engineer dito sa local, no, dito lang sa bansa natin. Ayan, so eto based to sa experience ko, no? Ako dati kasi sa huli kong company or sa ibang company ko, nakapag-interview na rin ako ng mga applicant na tech support na pinapa-interview sa akin, no? Based dun sa experience ko. Ang ginawa ko, in-interview ko siya or tinanong ko siya sa mga technical na kung ano ang mayroon kami, no? Like for example, marunong ka ba mag-crimp ng ganito, ng ganyan? Or marunong ka ba mag-configure ng printer? Nagdidepende po talaga kasi yun sa company. Kasi merong ibang mga company, siyempre, di ba, kunyari, kunwari ako, may-ari ako ng company. Siyempre, interviewin kita kung ano ang system na mayroon ako. Ba't kita interviewin ng system na wala naman akong ganun, di ba? Ba't kailangan kitang tanungin about Cisco kung hindi naman kami naka-Cisco? Or ba't kita tatanungin about sa Sophos kung naka-PFSense naman pala ang firewall namin? So, yun yung mga possible na question, no? Pero kunwari, nag-a-apply ka as a technical support, sa pragmatic yun, ang itatanong sa iyo is, marunong ka ba mag-format ng computer? Marunong ka ba mag-backup? Or marunong ka ba mag-disaster recovery? Yun yung mga madadalas i-question pagdating sa mga interview, no? Ito, real talk lang to mga kapitbahay, no? Ang naranasan ko before, nung mga nag-uumpisa pa lang ako, nag-a-apply ako sa agency ng mga like outsource na company. IT company siya, pero nagdi-deploy siya ng tao dun sa mga hawak nilang client. Yung mga na-experience ko doon na interview, marami. Siyempre, di ba, interviewin ka nila kung ano yung skills mo. Kasi kapag nalaman nila yung skills mo, yun yung makakapili sila kung saan kumpanya ka ilalagay. Kung saan kumpanya ka na merong ganong requirements na kagaya ng skills mo. Yun, alam po, ganun po yun. Kaya, huwag nyo po masyadong seryosohin na mag-aral. Like, aralin mo lahat, diba? Siyempre, pagdating sa company, meron naman kasi ibang company na, kumari, sasabihin na, hiring kami ng technical support na may mga basic LAN, Wi-Fi, IP addressing, subnet, mga ganun. Siyempre, yun yung i-review mo. Siyempre, makikita mo naman agad dun sa sa job posting kung ano yung mga requirements nila. So, yun yung aaralin mo, di ba? Alangan naman na mag-apply ka sa company na hindi mo muna titingnan, di ba? Kunwari, naka-PFSense sila, naka-HP sila, naka-D-Link, naka-TP-Link sila, tapos aralin mo Cisco. Hindi naman dapat ganun, di ba? Kaya, dati, sinasabi ko sa mga tropa kong IT na kahit sabihin nating Cisco certified ka, madalas, kung sa local ka lang mag-apply, which is sa mga small medium company lang, kasi sa mga small medium company hindi sila gumagamit ng mga ganong kamamahaling switch like Cisco kasi mahal yung licensing, mahal yung support. Kaya oo nga, CCNA ka nga, pero ang company naman na mapasukan mo is naka TP-Link lahat, diba? Napakalayo nun, diba? Kaya
huwag nyo masyadong seryosohin. Ito tip lang to mga kapitbahay, no? Huwag nyo masyadong seryosohin or huwag kayong matakot na hindi pumasa sa interview. It's good to be true kasi. Ang palagi mo nang sasabihin na, ito yung mga basic alam ko, pero willing to learn. Yan naman ang madalas, di ba? Kunyari ako, mag-apply ako kunyari magre-resign ako sa company ko. Siyempre, lilipat ako sa kabilang company. Siyempre, ang applyan ko kung ano yung skills ko. Alright? Huwag nyo seryosohin na mag-aral halos lahat ng IT aralin nyo. Hindi naman ganun. So, i-familiarize lang, no? Kaya, kapag wala ka pang experience, siyempre, kung ano yung tatanungin sa alam mo yung ganito. Eh, di sabihin mo, nag-experience mo yan sa school, yung mga ganong setup, or yung mga ganong project, or yung mga ganong scenario, di ba? Kung experience ka na, di pag in-interview ka, sasabihin mong ganito, or siyempre, binackground check mo muna yung company, di sabihin mo ganito alam po dyan, sa ganitong question, ganito, ganyan. Pero willing naman ako matuto kung may mas higher pa na hindi ko pa alam. Mga ganong style na question. Kasi, interviewer kasi tinitignan nila kung fast learner ka or willing to learn. Kasi meron kasi mga iba tropa nating IT na, oo, IT ka nga, pero gusto mo ng sahod lang, kaya kung ano lang alam mo, dun lang. Okay? Dun sa mga ibang company, yun yung tinitingnan nila. Kung fast learner ka ba or willing to learn. Yan. Kasi syempre, mahirap yun, di ba? Kung ayaw mo matuto, syempre, walang improvement yun, kaya ganun. Ayan. So, sana may nakuha kayong 1% na tips, no, mga kapitbahay, no? Diyan sa mga tropa nating IT na nagtatanong, mga possible question kapag nag-apply ka sa isang company, which is IT support, tech support, or network engineer, or assistant administrator. Yun po yung mga tip ko para sa inyo. Okay? Maging masinop or titingnan muna siyempre, di ba? Mare, apply ka sa amin, puro Cisco alam mo. Lahat kami dito naka HP. Di medyo, di ba? Almost the same lang din, no? Pero, siyempre, kung nagamit mo talaga na Cisco lahat, siyempre, IT ka, network engineer ka, alam mo kung how it works yung network. So, basic lang sa'yo yun, kung ano yung mga trabaho nun. Kasi, ang nagkaiba lang naman nun, yung GUI at saka yung style ng configuration. So, walang laban yun. Pero, dun sa mga tropa nating IT na mga baguhan, or mag-a-apply pa lang, or gagraduate pa lang, yun yung mga tips. So, good to be true, no? Kung ano yung alam mo, sabihin mo doon sa employer or sa interviewer mo na ganito lang yung alam mo. Pero, willing to learn. Alright? Maraming salamat. God bless. Sana may natutunan kayo. Huwag masyadong seryoso sa pag-aral kasi siyempre naaral mo na yun nung college ka. Siyempre kaya nga IT course yung pinuha mo, di ba? So hindi naman lahat kasi ng actual na scenario tinuturo sa school. Mostly is basic. Kwento-kwento lang ba? Iba kasi talaga ang buhay kapag dating sa actual work, di ba? Ganon. Kasi ako nung nag-graduate ako, wala atang tinuro talaga na mga na-encounter ko. Basic lang talaga. So, ang pinakaunang interview ko is, ano yung meaning ng CMOS? Sana may natutunan kayo. So, comment down below. Right? Maraming salamat. God bless and peace.